Meeting nila sa Tutuban. May 1,000. May 5 kilong bigas pa. Ako at on behalf of our team ng Yorme's Choice, sa mga naistorbo namin, pasensya na kayo ha. Pero huwag kayong mag-alala. Kung napansin nyo, iniba namin ang sistema, inagahan namin para maaga tayo makatiklop at magamit ulit ang kalsada. Saglit lang naman po. At hindi namin sasayangin ang inyong sakripisyo. Isa ko yung kaldero, isa ko na yung kaldero. Umanatag naman kayo, mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at ang pinakamamahal ko sa lahat, shout out, special mention lang sa mga senior citizen. I love you. Sa mga batang Maynila, ano yan ang pinaka-paborito ko sa lahat. Na kalagahan. Manatag kayo, dahil hindi naman kayo makakarinig ngayong gabi ng mga panira. Hindi po. Ayaw ko na makonsumi pa kayo. Dami-dami nyo ng problema sa bahay, pati ba may problema ng mga politiko, pinoproblema nyo pa. Wala. Basta kami rito, mag-uulat lang. Tapos mangangarap. Tapos hayaan namin ang taong bayan kung sino ang gusto nilang maging leader. Sigurado ba talaga kayong gusto niyo akong bumalik? Uy. Talaga? Talaga! Sige nga. Anong gusto niyo? Huwag niyo masyadong lakasan, baka sigawan kayo. Wag ka na bumalik! Mapagalitan kayo ni ate. Sige. Kahit na alam ko naman, marami na rin sa inyo dito nakakarating sa pamiting nila sa Tutuban. May 1,000. May 5 kilong bigas pa. Kaya lang, nung umuwi kayo, ang sikip-sikip ng dibdib ninyo. Dahil wala yata kayong narinig na matino doon sa sinabi. Alam niyo ako, nagugulat din ako ah. Ito, real talk lang, real talk. Kung guys na tayo, real talk. Real talk lang to kamen. Pero broke ka pa rin. Hindi, nagugulat ako eh. Yung iba naman sa inyo dito, may edad na. Ang ibig ko sabihin, marami sa inyo nakaranas na ng maraming eleksyon. Whether presidential or local. Tama, mali? Ngayon lang ako naka-experience sa buong buhay ko. Simula nung bumoto ako at maging kandidato. Ngayong nakaupo, sinisiraan yung challenger. Di ba ang normal, yung challenger, binabatikos yung nakaupo. Tama, mali? Eh, mangyari ba, ako ata ang almusal nila. Tanghalian, hapunan, araw-araw na ginawa ng Diyos. Tapos yung isang saling linggit, ako pa ginawang pulutan. Hindi ko maintindihan, bakit kailangan kang manira? Eh, kung ikaw ay naman nakaupo, at totoong naglingkod ka sa taong bayan, dapat meron kang kapanatagan sa iyong damdamin. At hahayaan mo ang tao na magdesisyon. Ang dapat na ginagawa, nag-uulat.
ano ang kwento. O, tapos, sasabihin mo naman kung ano yung susunod mong gagawin sa mga darating na panahon. Tama ba? Hindi, nagulat ako eh. Una, lagi akong sinisingil ng utang na loob. O sige, sa akin yun na marinig. Ako naman, wala naman akong itinago sa inyo. Nakabulatlat na ang buong kasaysayan ng buhay ko. Pati nga poster ko, nakabrip. Nakikita nyo na lahat eh. Isa na lang hindi nyo nakikita. Para sa asawa ko lang yun. Marites talaga kayo. Tingnan ninyo. O sige ha. Ako ang paniwala ko bilang isang Pilipino. Hindi ko alam kung paniwala nyo rin to. Pero kanya-kanya naman tayo ng paniwala. Ako personal. Ang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan ang paniwala ko. Maaaring hindi sa iba, pero sa akin lang yon. Kung pareho tayo, ay di good for you. Oh. Ngayon, totoo. Totoong may utang na loob ako kay Danny Lacuna. Alam niya yan. Hindi ko naman yan kinubli. Hindi ko naman yan tinanggi. May tingnan ninyo. Kung ako ba ay lumingon sa taong pinagkakautangan ko ng loob, kayo po ang humusga. O bilang ganti ng utang na loob kay Danny Lacuna, inaruga ko yung kanyang mga anak. 20 years. 20 years. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, in my own little way. Tayo, napapa-English na ako. Inalagaan ko ang anak ko. O, tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Yes. Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate. At yan ang una kong tatanggalin pag ako'y nakabalik sa City Hall. Bakit po? Hindi dahil inis ako sa kanila, kundi dahil yan ang nagpahirap sa mga nanay ko, sa mga tatay ko, sa health center na online schedule. Saan ka naman nakakita? Health center na lang, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Eh paano kung wala kang cellphone? Paalam na aking ina. May cellphone ka nga, wala ka naman load. Ano nangyari sa'yo? Tama ba? O ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? O di masaya ako. Bakit? Lima silang nakaupo. Ikinalulugod ko, dala nang siyempre, ikalulugod din yun ni Boss Danny. Na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabisa sa kanilang pagtupad, sa kanilang tungkulin sa taong bayan, o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga dyan. Tama ba? Eh, ba't sila nagagalit? Eh, hindi naman ako nagsusumiksik sa totoo lang. Kayo ha, ito po, tapatin ko kayo. Pansinin nyo, bilang pagtanaw ng utang na loob, inuna ko ang mga anak ni Boss Danny. Maghanap kayo kahit isang dumagoso lang sa City Hall.
Kahit isa lang. Bakit wala? Kasi isinantabi ko ang mga anak ko. Inuna ko yung mga anak niyo. O ngayon, kulang pa ba ako? Ang sagot ko sa tanong ko, ako rin nasasagot, eh maaaring kulang pa ako. Eh bakit? Eh kasi ang paniwala ko, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Eh bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Masama naman bang lingunin ko yung taong bayan kung saan dahil sa Diyos at dahil sa inyo, ito ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Eh taong bayan na sumisigaw na bumalik. Bakit naghahanap ang taong bayan ng ibang leader kung naging mabisa naman ang kasalukuyang leader? Dapat wala kang ipangamba. Wala ka dapat ikatakot. Matulungin na lang ang buhay! Eh nagagalit sila. Anong sinasabi? Araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos. Hindi ko pa sila napakinggan magsalita kung anong gagawin nila sa buhay mo, buhay ng anak mo, buhay ng apo mo. Basta ang pinakamasama, si Isko, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Narinig ko rin eh. Sila ba may sabi nun? Napanood ko din eh. O gusto nyo marinig? O total, yun ang gusto nilang conversation. O, totoo! Totoo, ako sa lahat ng inakusahan, ako ang aamin. Abay bakit? Hindi ko ikahihiyang sa bagay na ginawa ko para mairaos ko ang mamamayang kinasasakupan ko sa kadiliman ng buhay. Sige. Sila, yon ang style nila. Parang kapitbahay mo lang yan. Bagong ligo ka, goli ka, naglagay ka ng koloretes, papasok ka sa trabaho, yung kapitbahay mong tambay, ikaw ang puhulan. Tama mali? Mema lang eh. Tambay, nakikialam sa may trabaho eh. Tama mali? Tingnan natin. Ito ang kwento na may kwenta. Nay, tay, nung binoto ninyo akong mayor, noong 2019, wala po kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko. Maghanap kayo sa Google. Ni minsan, hindi ko tinuro ang daliri ko sa nakaraan na walang iniwan sa akin pera. Okay lang. Bakit? Eh nag-mayor ka, gusto mo maging mayor eh. O edi siyempre nag-mayor ka, karga mo na ang lahat ng responsibilidad na naiwan doon. Tama mali? O, wala kayo narinig. Ano una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Pinapayapa ko Maynila. In fact, alam nyo din na kung ano nangyayari sa Maynila became a national policy. Ginaya na tayo. Naging totoo na tayong kapitolyo ng ating bansa. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo, bigla tayo na bundol. Boom! Panis. Nagkaroon ng pandemya. Maulaan ko ba na magkakapandemya? Ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Pero, mga batang Tondo, mga batang Maynila, kayo, Todit, Sanangka, ito sa harapan hanggang dyan sa Kodli, at kayo dyan nasa Wakali, ha? Lahat kayo nandito. Kayo ang testigo ko dahil yung iba'y patay na.
Wala na akong magagawa, nagkandamata yung pandemya eh. Pero kayong mga naparito, kayo mismo makapagsasabi sa kanila at sa buong Pilipinas at matangos ang ilong natin masasabi, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap. Bawat pamilya nagkaroon ng food box noong pandemya. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman isang food box. Tama mali? Totoo bang walang nagutom sa pandemya? Oh, yan yung kwento. Ilan yan? 700,000 families, not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, may 2 pamilya, may 3 pamilya, o di 2 o 3 food box. Tama mali? Lagyan natin ng kwenta ang kwento. Pagpalagay na lang natin, 700,000 families, sa 1,000 na lang bawat food box. No, magka? Patay na. Dami zero. 700 million pesos. Times 8 months. 8 buwan. Kasagsagan ng pandemya. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Ganon kalaking pera. Nasaan napunta yung 5.6? Chinicha, binuga. Na walang parang bula. Tanong, napakinabangan ba ng tao? Yes! Nagamit nyo bang maitawid ang pamilya niyo? Yes! Talaga? Talaga! Nakaraos tayo? Yes! Kaya nga kayo nakikinig ngayong gabi.